po yung aking sinasabi din. So, member din po siya ng American Association of Naturopathic Physicians, International Iridologists, Practitioner Association, Philippine Institute of Naturopathic Sciences, Makati Medical Center College, Iridology Foundation of the Philippines, and member din po siya ng Family Life and Wellness Institute. So, let us welcome our Dr. June Masagka. Yes, hello. Good morning each and everyone. How are you? Good morning, Narinig ko ba? Doc. Malinaw? Morning. Yes, Doc. Malinaw. Sandali, lakas ko yung aking voice. Okay. Yan, okay. Good morning, Sir Carlo Mayuga. Yeah. Morning, Doc. Good morning sa mga leaders and distributors and users, and for first timers o yung mga na-invite po ito sa ating maiksing health forum. Okay? Ang topic po natin ngayon is all about kidney failure. Pero welcome muna kayo sa wellness industry ha, sa mga bago, sa mga first time. If you have some questions, do not hesitate to ask questions just right after my talk. Wala pong bayad ang magtanong. Okay? So, ang topic po natin for today is kidney failure or renal failure and how Dynapharm product helps. Okay? So, medyo mahaba po ito ng konti pero bibilisan ko kasi gusto kong matutunan ninyo kung paano i-address yung sakit at kung paano sasagutin, paano malalaman. Kasi hindi po masasagot o hindi po masusolusyonan ang isang sakit kung hindi mo alam kung saan nanggaling. Okay? At kung ano ang gagamitin. So, napaka-importante po ng kaalaman, lalo na sa panahon natin ngayon na pandemic, no? Maraming tao, maraming may sakit, takot magpa-ospital. Okay? Kaya ako po, napakarami ko pong callers ngayon hanggang abroad. Okay? So, I've been in the industry for almost 19 years, no? So, I've been travel for 7 different countries and nag-practice po ako sa Australia for 3 years. So, nag-for good na po ako dito sa atin sa Pilipinas. Okay? So, ang topic is kidney failure. Ano ba talaga ang kidney failure? Bakit ba ito nagpe-fail? Ano ba yung renal? Okay. So, kung mapapansin niyo po sa inyong screen, nakikita niyo yung stone. Ayan, nasa daluyan po siya ng ihi galing sa ating kidney. At doon mismo sa labas ng ating, sa labas na mismo ng kidney, pababa doon sa ureter, yung po bumababa yung stone papunta doon sa bladder. Yung bladder, ito po yung taguan o ipunan ng ihi. Okay. So sabi ko, bibilisan ko para madali yung maunawaan. Madali tayo matapos. So kidney stones are hard deposit that sometimes grow in kidneys and obstruct urine flow. So napipigilan yung pag-ihi. There are many factors responsible for formation of kidney stones: medication, metabolic disorders, diet and genes. Kidney stones are formed when urine becomes saturated with minerals and additional minerals crystallize inside the kidney. So ito pong minerals na sinasabi, yung pong kinakain natin at hindi na nakakatulong sa katawan natin, punong-puno ng minerals which composed of toxic waste, nakokompact po yan sa ating kidney, no? Na supposedly sasalain po ng kidney ng maayos, pero kung ang kidney mo ay barado na, hindi na po ito makakasala. Okay, ito yung mga 10 sintomas ng kidney ha. Okay, medyo bibilisan ko po kasi 10 ito. Lagi kang stress, you're more tired, have less energy, or are having trouble concentration. A severe decrease in kidney functions can lead to build-up of toxins and impurities in the blood. So kapag ikaw po ay laging o barado o mahina ang functions ng iyong kidney, lagi ka pong madaling mapagod. Okay? And also you're having trouble sleeping. So nahihirapan kang matulog, yung balisa. Kaya kung iniisip po ninyo, nahihirapan kayo matulog, dala lang ng kaiisip ng problema, hindi po yan. Isa lang po yan sa hindi
dahilan ng hindi pagkatulog, but meron po yung participation ang kidney failure. Okay, why? Because toxin stays in the blood rather than leaving the body through the urine. So, ang toxins ay namamalagi sa inyong kidney sa halip na iihi ninyo. Also, number 3, you have dry and itchy skin. So, yung pangangati po ng balat. O baka kala nyo may dermatitis lang kayo. Hindi po. Ito po ay may kinalaman din sa pagbabara ng mga toxicity sa inyong kidney. Okay, number 4, you feel the need to urine more oftenly. So, ibig sabihin, maya't maya po ang pag-ihi, madalas. Pag madalas po kayong umiihi, kahit na kayo po ay natutulog, gumigising kayo para kayo ay umihi, isa po yan sa simptomas ng may kidney failure. Okay? Alam ko yung iba dyan na nakikinig, ganun ang nangyayari. No? Hindi man makapagsalita, pero ganun po ang nangyayari. And somehow, sa mga kalalakihan, above 40, meron din po yung participation yung infection sa prostate o yung enlargement of prostate o prostata sa lalaki, no? Then, number 5, you see blood in the urine. Okay? O healthy skins typically keep the blood cells in the body when filtering waste from the blood to create urine. So, ito na po, kapag kayo po ay nakitaan ng namumula yung ihi ninyo, ayan, meron na po itong problema o infeksyon o sugat o pamamaga ng inyong kidney. Okay? Pwedeng may indication na po ito na may tumor sa kidney or lumiliit yung kidney, nagsishrink, infection. Okay, number 6, urine is foamy o excessive bubbles in the urine. So madalas na mabula ang ihi. Especially sa mga kalalakihan, mataas tayo, nakatayo pag umihi, pag bagsak masyadong mabula. Malaking problema po yan kasi foamy na po ang inyong ihi. Okay? Naglalabas na po ito ng protein na supposedly kailangan ng protein, itinatapon lang natin. Okay? Hindi na normal. Number 7, you are experiencing what? Persistent puffiness o yung inyong pong mata na medyo anong tawag dito, parang mayroon kayong eye bag. Yan. So, medyo bumubukol, nagpa-pop out. So, yan po ay isa signs na rin ng may kidney failure. Okay, number 8, your ankles and feet are swollen. Yung namamanas, namamaga. Okay? Isa po yan sa signs ng dysfunctionality of kidney and sodium retention. Okay? Number 9, you have poor appetite. Mahina po kayong kumain or walang ganang kumain. Okay? Signs po yan ng kidney failure. Pang-10, your muscles are cramming or nagka-cramps po ang mga muscles sa paa, sa binti, sa braso. Okay? Pagka ganyan na po ang nangyayari doon sa 10 simptomas na yan, ibig sabihin meron na po tayong kidney failure or renal failure or sakit sa bato. Okay, yung renal po kasi, pagka yan po ang totally nag-block, totally dialysis po yan. Okay? So kaya kailangan ingatan natin ang ating kidney. Okay. So, ito po yung nakikitang mga stones or kidney with the different sizes. Ito po, kidney stones are hard deposits that sometimes go in the kidney. Sinabi natin kanina, no? So, maraming sukat po yan. Ayan, nakikita nyo sa screen niyo, may maliit, may durog, may malalaki. Okay? At meron po tayong tinatawag na glomerulonephritis. Ang glomerulonephritis po, sabi dito, inflammation of the glomerulus. Hindi ko maituro sa inyo, but you know, in the arrow, ito po yung glomerulus, no? Kung nakikita niyo yung arrow ng aking screen. Okay, the term glomerulopathy is also used, which includes non-inflammatory lesions of the glomerulus. So, ito po yung glomerulonephritis, namamagana po ang inyong glomerulus at nephrons. Ayan, yung pong may ihi, yung ihi nila ay medyo may pula-pula o may dugo, ang tawag diyan ay hematuria. Okay? Pagka yung ihi naman po ay medyo yellowish, ayan na po, proteinuria naman. Ibig sabihin, yung protein na supposedly masasala, may babalik pa sa ating dugo, hindi na po nasasala ng maayos, na itatapon na.
Ayun, ang tawag doon sa ihi ay proteinuria. Then, meron din tayong RBC cast, yung po mga pino. Pino na mineral sumasama na po sa dugo, bumabalik na. Kaya nakakadagdag pa po yan ng pagbabara sa ugat papunta sa puso. Okay? Kaya pag may kidney failure po tayo, most probably, pwede rin tayong magkasakit sa puso or pagkataas ng blood pressure. But anyway, marami pong dahilan kung bakit may high blood pressure ha. Marami po yan. Okay. Sa conventional medicine practice, meron tayong tinatawag na peritoneal dialysis. Ito po yung peritoneal dialysis, kakabitan ka na po ng tubo na rubber sa inyong tiyan, ikakabit po yan sa inyong tubo o sa renal veins at doon po hihigupin ang inyong dugo at lilinisin. Yan po ay lifetime din. O yan, peritoneal dialysis may be the treatment of choice of patients with renal failure who are unable to or unwilling to undergo hemodialysis. Mamaya po, i-discuss ko naman yung hemodialysis. Okay, many older patients and those who may be at risk for adverse effect of systemic heparin or anticoagulant drugs. Pag kayo po kasi nag-hemodialysis, bibigyan po kayo ng anticoagulant or anti-pagbubuo ng dugo, hindi po pwede sa inyo ang hemodialysis. Kaya peritoneal dialysis ang gagawin. Okay, ito naman po yung hemodialysis. Okay? Can you imagine, nakikita niyo po yung braso. Okay? Masyado na pong bumukol na po, no? Bumukol na yung kanyang braso dahil nandyan po nakalagay yung pistola na tinatawag. Yung pistola, dyan po ikukunik yung rubber tube para higupin ang dugo at sa kabila naman ay ibalik ang dugo. Ano po ba ang hemodialysis at peritoneal dialysis? Simple lang po yan. Ginagawa po yan kapag hindi na kaya ng kidney ninyo na magsala ng dugo. Ibig sabihin, ibabypass na yung trabaho ng kidney. Okay? At yan po ay lifetime. Magkano po ang isang session? Yan po ay nasa 2,500 to 3,500 habang buhay. Okay? Twice a week minsan naman yung iba ay 3 times a week. Okay. Anyway, tanong ko lang po, nakikita niyo po ba ako? Sis Precious, nakikita ba ako? Hindi po, Doc. Ay, hindi ba? Naku, dapat sinasabi niyo. Teka ha. Ayan, picture lang po ninyo, Doc. Hindi, nandito ako. Ayan o. Hindi niyo ako nakikita? Ayun, Doc JM po. Oo, Kayo, yan. sir, Dalawa. si Yes. JM. Dalawa Yan, kasi yung yan, gamit ko ngayon. Dalawa. Oh, Doc JM tsaka Jun Masagka. Okay, ha? Yes. Yes, Doc. Nakita ko na po kayo. Okay. So, kala ko kasi yung isa nga, pag ginamit ko, hindi na ako makikita. Anyway, masyado malapit. Anyway, sige, tuloy natin ha. So, itong hemodialysis tsaka peritoneal dialysis ay isa lamang paraan para maipagpatuloy ng buhay ng isang tao ang trabaho ng kanyang kidney. Whereas meron naman tayong pamamaraan para panumbalikin ang trabaho ng ating kidney. Yun nga lang, hindi yan ipinapaliwanag ng doktor. Kasi po ang peritoneal dialysis at saka hemodialysis ay isa pa rin pong malaking negosyo. Okay? Negosyo pa rin po yan. So wala naman tayong against dyan. Kaya lang as an individual, we have the responsibility to know something more about our own health. Okay? Wala pong masama na may matutunan ka sa iyong kalusugan. Kung kagaya po sa panahon natin ngayon, may mga nagpipilit na magpabakuna na, wag po kayong magpapabakuna. Take my words. Okay? So hindi po maganda ang bakuna, lalo na yung 10 months pa lang pinag-aralan. Okay? Usually po ang bakuna 8 years to 10 years bago mag-materialize at bago makitang safe ang gagamit o magpapabakuna. Okay? So tuloy natin. O ito, sabi dito, which spot you want? Please book now. O di ba? Kung meron diyang gusto magpa-dialysis, marami pa raw pong bakante. Joke lang po yan, joke lang. Okay. So, now, saan ba talaga nanggagaling ang sakit? Bakit magkakaroon ng problema sa kidney? Ito po,
Yung mga arrows na yan, those are the arrows that we intake every day. Ano yan? Mga viruses yan, mga pagkaing walang sustansya, masarap lang sa dila pero walang pakinabang. Okay? And of course, yan po yung mga preservatives, additives, mga pampalasa, pampasarap, pampakulay sa pagkain. Kaya yung mga nagluluto po dyan na naglalagay pa ng mga pampalasa, pampasarap, 'di ba? Mina-magic yung niluluto. Nako, ay tigilan na po natin yan. At isa po yan sa sinasabi nating nagpapadagdag ng bara sa ating kidney. Okay? So, kaya kung yan ay tatama sa isang organs mo, like sa baga, pwedeng asma ang sakit mo at pwedeng lahat yan tumama sa katawan mo. Okay? Isa-isa lang po ang dating yan. Pero pag umiinom ka na po ng synthetic medicine, sad to say, lahat po yan pwedeng dumapo sa iyo. Okay? So, again, yan, op, 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 op. Yan. So, ito po yung practice ng pharmaceuticals. Again, I have nothing against drugs, but the thing is, we need to know what is really the real treatment for our disease. Dahil ang drugs po ay synthetic formulations. Ito po ay pinormula sa loob lamang ng laboratorio, hindi po sa nature. No? It has a chemical or synthetic-based medicine and with harmful effect to a pregnant and lactating mother. Can you imagine pag ang buntis po uminom ng kahit ordinaryong gamot lang, paglabas ng baby may problema. Okay? Kaya bantayan po natin. Okay? With lifetime maintenance, with less probability of cure. Yung pong mga nagme-maintenance. Okay, hindi ko po sinasabing itigil nyo agad ngayon. Wag po muna. Bukas na. Hindi, joke lang po. Wag nyo po ibibiglaing itigil ang maintenance ninyo ha. Baka may naunawaan po kayo dito hindi kumpleto. Tinigil nyo ang maintenance ninyo. Hindi ko po yan sinasuggest ng biglaan. We need to take these food supplements from Dynafarm first and we have to learn and observe our body if we can stop our maintenance. Okay, o obserbahan po muna natin saka po kayo tumigil sa maintenance because of maintenance is just taking the or stopping the symptoms of the disease but it cannot treat your diseases. Hindi po ginagamot ng maintenance ang disease mo, kinokontrol lang po ang simptomas. That's why if you take drugs for how many years, somehow meron din po kayong other related case doon sa inyong iniinom na gamot or pwedeng magkaroon ng kidney failure dahil sa iniinom na gamot. Okay. With 50 to 60% side effects if you use it continuously. Ayan, malinaw po yan, no? 50 to 60% side effects. Yung kalahati, may pakinabang, yung kalahati, perwisyo. O, di ba? Ikaw ba, bibili ka ba ng gamot na, let's say, halagang 100 pesos or 50 pesos, yung 25 pesos sa benepisyo, yung 25 pesos sa perwisyo. Yun po ang binayaran ninyo na 50 pesos na halaga ng gamot. Hindi ba maganda kung puro benepisyo? Okay. With another adverse effect if taking 2 to 3 drugs together at the same time. Sabi nga natin kanina, kung sa isa may side effects, kung sa dalawa o tatlo may adverse effect na. Ibig sabihin, nagkikreate na talaga siya ng panibagong sakit or problema. And it also cause of cellular atrophy. What do I mean cellular atrophy? In medical word, atrophy means damage or killing cells by itself. So pinapatay po ng sarili mong cell ang sarili niya pag ikaw po ay nagko-continuous using of synthetic medicine. Okay? Kaya anong sabi ng pharmaceutical? Sabi dito, the pharmaceutical industry does not create cures. They create customers. Ayan. Ito po, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. Kung may mga kaibigan pa kayo nagtitake ng maintenance habang buhay. Sabihin niyo po sa kanila, papayag ka ba habang buhay mong dinadala yung sakit mo? O habang buhay kang malusog at pasigla kapag ikaw ay nagtitake ng
food supplements ng Dyna Farms. So, di ba? Okay. Ito nakakatuwa. Sabi ng World Health Organization, inimpo tayo. 100% of people around the world cannot survive by medicine alone. And most cases, 90% of different diseases are from food that we eat every day. Malinaw po yan. Yung 90% raw ng kinakain natin ay galing, yung sakit natin ay galing sa pagkain. Okay. So ito naman po yung nutraceuticals, no? Dalawa na po ngayon ang treatment. I'm not pretty sure kung pharmaceutical is treatment, but I'm pretty sure that is only a big business, no? Again, nutraceuticals process, nutra means nutrients and it should be natural. Ceuticals means function and effect. So anong unang-una natin dapat gawin? Kung tayo ay sa mahabang panahon ay nag-deposit ng maraming toxic sa ating katawan, this is now the right time for us to cleanse and detox. That's why first things first, detoxification. Number 2, nutrients assimilation. Number 3, cell replacement and repairing. This is the time that you can repair your own cells. Huwag mong panatiliin ang damaged cells sa katawan mo. Okay, number 4, cell regeneration. And lastly and finally, you will achieving health healing stage or doon ka pa lang po gagaling. Ayan. Okay? So meaning, kapag ito po na-enjoy natin at ito ang ginawa natin sa katawan natin, hindi yung araw-araw umiinom ka ng gamot 3 times a day, hindi mo ginagamot ang sarili mo, no? You are just carrying disease for life. Yun po ang katotohanan doon. Okay? So ano po ang sabi nito ni Dr. Stephen De Felice, the founding and chairman of Innovative in Medicine? Sabi niya, functional food that gives benefits, or nutraceuticals is a functional food that gives benefits to every human body parts, mostly used for dietary supplements derived from nature. Ibig sabihin, kailangan daw po galing sa nature ang ilalagay mo sa katawan mo, wag sa chemical. Okay? Ano sabi naman po ni ito? Ito ha? Ay, wala yung aking boses. Anyway, okay, this is now the Dyna Farm products that we can trust and can help to those who are suffering kidney failure. Okay? So number 1, of course, sabi nga natin, kailangan natin mag-detox. So ito ngayon, wheatgrass extract powder. So kailangan nating alisin ngayon yung dumi sa ating bituka. So napaka-importante ng paglilinis ng ating bituka dahil kung hindi, ano mangyayari? Hindi mo ginagamot yung sakit mo. Nananatili lang nandun. So kailangan nating magtapon. Okay? Parang basura lang po sa bahay yan. Kapag hindi ka nagtapon ng basura sa loob ng 3 hanggang 5 araw, ay nako, mangangamoy na po ang basurahan ninyo. Okay? Parang tiyan natin, nangangamoy po yan sa loob. Hindi nyo lang naaamoy. Di ba? Hindi nyo lang naaamoy. Pero pag lumabas yan, kahit ikaw mismo ayaw mong amuyin. Di ba? Tama po ba yon? So we need to cleanse our body. First, of course, we have to cleanse the blood and the internal organ, neutralize acidic blood, prevents anemia, strengthens immune system, which is very important, improve constipation, and stimulates metabolism, weight loss, anti-cancer, and improve skin condition as a natural supplementation. Yan po yung ating wheatgrass extract. Okay? So, wheatgrass is a young plant of the genus Agropyron, especially Agropyron chrysanthemum, a relative of wheat. Okay? Yan po yung ating, alam nyo, natikman ko po ito, napakasarap. Ano? Ilagay mo lang sa baso na iinom. Pag araw-araw po kayo nagtitake nito, hindi mo na siya tinitake as for detox, tinitake mo na siya as your juice, naku, kikinis at gaganda pa ang balat ninyo. Babata po kayo. Okay? So, chlorophyll plus guarana, isa rin po ito sa pwede makatulong sa ating kidney. Why? Because
chlorophyll is a substance that can help and rejuvenate and regenerate the functions of our bone marrow. Yung bone marrow po ay gumagawa ng dugo. Okay? So ang chlorophyll ay naglilinis ng dugo. So once na-cleanse mo na yung dugo mo, yung bone marrow mo gagawa ng panibagong dugo. So wala nang masyadong cholesterol, wala nang masyadong debris, wala nang toxins and everything. So maganda na ang daloy ng inyong dugo. Yan po ang ating liquid chlorophyll plus guarana. Magugulat kayo sa strength ninyo dito. Okay. This is the main functions of chlorophyll. Again, detoxification. Kaya lagi ko po ito sinasama sa product ng Dynafarm. Sa lahat ng klase ng sakit po, isama po ninyo itong dalawang ito. Okay, yung wheatgrass at saka ito pong chlorophyll para combination silang maglinis ng inyong sistema. Not only in the colon, not only in the liver, but all of the body, also blood, no? Okay. So, ayun. Yung guarana naman, it prevents consolidation of platelets which cause artery blockage. Napakaganda po nito, no? Ibig sabihin, yung inyong platelet na kumakapal sa inyong artery papunta sa puso, yun, nape-prevents niya na. And also activates brain cells and improve our nervous system. Yan, ako. Okay, alam niyo pa pag nagkakaedad, no? Sinasabi nako, signs of aging yan. So there is no signs of aging. Okay, there is no signs of old people. If you are old and your strength is like 20 years old, how can you say that you are 60 years old? O, di ba? O kahit na 60 ka, pero ang strength mo pang 20, pang 30, paano masasabing 60 years old ka? Lalo na kung makikita sa skin mo na ikaw ay looks 30, di ba? 20 years younger than you are. Okay, and also refresh your mind, supports a healthy digestive system, acts as an antioxidant, helps to regulate body temperature. Yung act as antioxidant, pag sinabi pong oxidant or oxidation, ito po yung anti-pangangalawang ng cells. Kaya kung bigyan ko kayo ng example, yung bakal, pag nilagay niyo yan sa karsada, pinaulanan, pinaarawan, after 3 days, kakalawangin yan. Paano siya hindi kakalawangin? Ang dapat gawin, pinturahan mo po siya ng primer, kapalan mo, kahit 10 taon, hindi po yan kakalawangin. Kagaya ng mga coaching na nandyan sa kalsada buong maghapon, no? 10 taon na, wala ka pang makitang kalawang. Why? Because of the very powerful paint or the antioxidant. Ganun po yun. Okay? So, spirulina, I love spirulina. Spirulina for nutrition. Why? Because this blue-green algae is full of nutrients that your cells needs. So, kailangan po ng cell natin yung spirulina o yung pagkain. We have 28 different kinds of organelles that works together integratively and relatively. So yung cells po natin, kailangan niya ng pagkain. Anong kailangan niya para makapasok sa loob? Ito po yung spirulina. Okay? So meron siyang protein which is 60 to 70%. Meron siyang vitamins, minerals, and carbohydrates and fats. So ito po yung 5 pangangailangan na dapat na isupply natin na good news nasa ating pong spirulina. No? Kaya pagka naayos mo yung ating blood, naku, wala ka na pong problema sa kidney. Bakit? Yung dumadaloy po sa kanya, malinis, maayos, at hindi punong-puno ng toxin. Kaya maililigtas po natin ang ating kidney. No? Hindi lang po kidney, even the liver, even the lungs, even the heart, spleen, pancreas, so on and so forth. No? Okay? So, ito nakakatuwa. Oh. Nakita po ba nyo yung noni? Last week, nasa Morong Bataan po ako, nakakita po ako ng puno ng noni. O ayan, nagpa-picture po ako. Ayan, kasi alam niyo po itong noni na to, when I was in Australia, gumamit po ako nito kasi alam niyo sa Australia, ang klima po doon 4, no? Autumn, winter, spring, and summer. No? Delikado po yun sa may lungs failure. Before po, meron akong lungs failure. Madali akong mapagod,
Bagamat medyo bata-bata pa ng konti, madali nang mapagod, pero na-introduce po sa akin yung noni juice. Okay? Nung ma-introduce sa akin yung noni juice, sinubukan ko. Alam nyo, grabe na experience ko ha. Tabi-tabi po sa kumakain. Dumura po ako ng napakaraming plema. Okay? Napakaraming plema na ilabas po ng noni juice. At nakakatuwa, after 3 days po, lumuwag ang paghinga ko. Until now, hindi na po ako inaatake. Okay? So, napakayaman po sa protina, vitamins and minerals nitong ating noni juice because of proxyronine at saka proxyronase. Okay? Dito po yung mga benefits niyan, nilista ko po. Ito yung biotin, yung vitamins and minerals, nandito po ang functions niya. Ayan, sinave ko na rin. Vitamins and minerals found in noni fruit and its function. Yung vitamins, may biotin siya, folic acid, niacin, pantothenic acid, vitamin A, vitamin B1, B12, B2, B6, vitamin C, and vitamin E. Saan ba mahusay yung biotin? It is good for skin, tongue, body linings, nervous system, brain, muscle functions, and cholesterol level in hair. Okay, folic acid naman, brain, nerves, spinal defect, blood formation or anemia, body cell reproduction. Yung niacin naman, metabolism, digestive system, skin and tongue, natural insulin, sexual hormones in men and women, and nervous system. Yung pantothenic acid naman, brain nerve functions, normalized digestive functions, builds antibodies, cholesterol, and fat control. Yung vitamin A, good for skin, acne, body linings, and eye disorders, respiratory disease, and cancer prevention. So as you can see in your screen, there is a lot of benefits this noni juice. Okay? Nakakatuwa kasi meron tayo. Okay, calcium. Calcium, chromium, copper, which is antioxidant, iron, magnesium, molybdenum, phosphorus, potassium, sodium, and of course, zinc. Okay? So yung calcium, mahusay sa bone and teeth formation, regular heartbeat, brain nerve and muscle function. Kaya po yung calcium, pwede po yan sa may abnormalities ng bomba ng puso o yung tibok ng puso. Ang source niyan, kung hahanapin mo sa ibang vegetables, yan, o sa ibang source, meron siya sa vegetables like parsley, dried figs, sesame seed, soya bean, oyster, salmon, milk, cheese, sardines, almonds, and basil nuts. Meron yung calcium. Kaya kung nag-noni na kayo, meron para na kayong kumain ng parsley, dried figs, sesame seed, soya bean, oyster, salmon, milk, cheese, sardines, almonds, and basil nuts. Can you imagine that? Di ba? Dito naman sa copper, meron siya sa banana, peas, full wheat, prunes, oysters, liver, kidneys, or meat and peas. Can you imagine that? How noni is very rich in vitamins and minerals. Okay? So let's go for Dynatonic. This is another tremendous benefits. That's tremendous benefits. This is made from 15 types of herbal medicine. This is able to replenish energy and enrich blood. Ito po importante, the blood. So we can enrich blood. Enriching blood from drugs is cannot do. Also effective for weakness and backache, giving you healthy look and energetic body. Itong mga binibigay ng ating mga product na ito, hindi po kayang ibigay ng kahit na mamahaling synthetic medicine. I'll tell you this, I've been in the practice for 19 years. Nakakalungkot nga po kasi hindi po yan pinapaliwanag ng ating mga doktor. Kahit na po milyon-milyon na ang ginagastos mo, hindi po sila nagpapaliwanag ng ganito. Kaya we are very lucky tonight that, and especially for those who are members in Dynafarm kasi meron na po tayong mga product na pwede nyo ipamalit doon sa inyong iniinom na gamot. But again, I have nothing against synthetic medicine, but please don't stop it abruptly. Just do it gradually. Okay? Kung meron pa po dyan na nag-take ng synthetic medicine for life.
Gradual lang po ang pagtatanggal. At pwede niyo po akong ikonsulta kung kailan po pwede. Okay? Okay, another benefits of Dynatonic is improve sexual function in men, prevents peptic ulcer, reduce edema o yung pamamanas, pamamaga, restores energy, combats insomnia, promotes hair growth, and prevent hair loss with anti-tumor effect. Okay? It also lower blood pressure, improves brain functions, enhance fertility, increase energy, and lift the spirit, relieve skin inflammation, improve uterine functions with antibacterial effect. Okay? So you can read this later. Okay, Pharmacy, ito po yung Dyna-C. Alam nyo, sa buong mundo, kailangan po natin ng vitamin C. Kaya ang market po ninyo o natin ay buong mundo with this vitamin C. No? Ano ba itong vitamin C na ito? Yung antioxidant properties niya like as vitamin C is can protect indispensable molecules in the body such as proteins, lipids, fats, carbohydrates, and nucleic acid. Alam nyo, yung sinasabing DNA or RNA, kapag kayo po ay nabakunahan, mababago po ang routine ng inyong DNA and RNA. Kaya may mga research po sa ibang bansa na once you are vaccinated, your DNA will change. Pwedeng magbago ang ugali, magbagong attitude, magbago ang pwede mong ipamana sa anak mo na kagandahang asal, baka sumama pa. Okay? So again, kailangan pag-aralang mabuti at siguraduhin handa kayo sa anumang resulta ng vaccination. Okay? Later siguro sa mga other trainings, pwede po ako magbigay ng special training about vaccinations and immunization or yung ating immunity. Paano ba natin lalabanan ng vaccine na ito? Okay? So, vitamin C may also be able to regenerate other antioxidants as vitamin C. Nagtutulungan po yan, ano? Again, vitamin C and vitamin E, nagtutulungan po yan. Also, vitamin C cannot work without minerals. So, it should be combined with minerals. Also, the same thing and vice versa. Minerals cannot work without vitamin C. Okay? So, ito nga, ang sabi sa pag-aaral sa Japan, no? A Japanese study that followed more than 2,000 residents of rural Japanese community for 20 years found that the risk of stroke in those with the highest serum levels of vitamin C was 29% lower than in those with lowest serum levels of vitamin C. Okay? So, malaking, alam nyo po, di ba, ng mga bata pa tayo at yung mga anak natin, lahat yan, binibigyan natin ng vitamin C. Paglabas sa ospital niyan, binigyan na ng vitamin C ng kanyang pediatrician. Pero pag umidad na po yan ng 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanggang mag-30, hindi na po nagba-vitamin C. Ladies and gentlemen, ang vitamin C po ay importante. Wala po itong gap dapat. Okay? Why? Because our body cannot produce vitamin C at our own. Hindi po tayo nakagagawa ng vitamin C sa ating katawan. That's why we need vitamin C from outside source. Okay? Ang good news naman, yung ibang mga kinakain natin without us knowing, may vitamin C na. Pero hindi natin alam kung ano yun. Pero paano ngayon? Kulang. Ang normal intake po ng vitamin C sa isang ordinaryong tao is sa panahon ngayon at least 2,000 milligrams. Okay? Daily allowance po yan o RDA. Okay? So studies found reduced cancer risk in people consuming at least 80 to 110 milligrams of vitamin C daily. What if kung nag-1,000 or 2,000 milligrams ka pa? O di safe na safe ka sa cancer, di ba? Okay? So in placebo-controlled prevention trials, vitamin C doses ranging from 250 milligrams a day to 1,000 milligrams a day decrease the incidence of colds by 50%. O yan, di na rin kayo sisipunin. Okay? Vitamin C pa lang yan. What if meron ka pang most powerful antioxidant grapeseed? O bakit ko po ito binibigay? Kasi po sa grapeseed, ito po no,
Grapeseed is the richest known source of potent antioxidant compound, particularly anthocyanins and omega-3 and fatty acids. Grapeseed is also powerhouse of nutrients and has an almost perfect composition of essential amino acids with an abundance of valuable trace minerals and micronutrients. Pag sinabi po nating micronutrients, ito po yung nakakapasok sa cellular level, no? Kaya siya micro, dumadaan po siya sa ating microvilli. Okay? So, ano na ibibigay ng yiyanghin natin? Which is the grapeseed, better heart health because of omega-3 and fatty acids. Aids in weight loss. Okay, ibig sabihin, binabalanse po niya ang metabolism of the human body. Promotes skin health because of the yung balat ng grapes, no? O yung content ng mismong grapes. Helps with digestive upset, improves cellular health, immune system boosting, anti-aging effect, energy booster, better blood circulation, improves mental functions, and neutralizes free radicals. So, kung ang nagbibigay ng sakit sa tao ay free radicals, anong gagawin ng grapeseed natin? Inu-neutralize lang niya yung free radicals, hindi na siya makakapinsala. Okay? So, again, vitamin C is also required for the synthesis of collagen, an important structural component of blood vessels, tendons, ligaments, and bones. Okay? Mukhang nahiwala yung vitamin C. Okay. So, immunity booster, mood modulator, fat burning, okay, cholesterol metabolism, prevents gallstones, antioxidant and anti-aging, regenerate other antioxidants, anti-scurvy, bruises, bleeding gums, hair loss, so on and so forth. Okay po, that's why we need vitamin C. Good news kasi yung grapeseed, vitamin C rich na yan. Okay, mukhang naulit. Sorry naulit pala yung slides. Yan, okay. Ito nga po, madalas kong sinasabi, no? Health is not everything. Minsan, binababayaan natin yung health natin, di ba? Wala tayong nararamdaman, binabaliwala lang natin as long as we enjoy life, baliwala. Pero pag nagkasakit na po tayo, sabi dito, but if you lose your health, you lose everything. Okay? So, thank you very much po. Anyway, hindi ko pala nabanggit kanina kay Sir Carlo, no, na pwede tayong mag-conduct ng, nabalitaan ko kasi, nabanggit ni Tita Rose, nabalitaan ko na, Sir Carlo, medyo, nabalitaan ko po kay Tita Rose na nagkakandak pala kayo ng QRMA. Opo, yung mga leaders natin. Yes. No, meron po akong suggestion lang naman kung gusto ninyo. Okay? Nagkakandak po ako ng training sa QRMA with the book, ito na po, with certificate. Ito po 'yon. Okay? Yan. Then with the book, kung mamarapatin po ninyo ay makapagturo tayo para doon sa nagpa-practice, meron po silang certificate. Okay?